The Black Nazarene is one of the images of Jesus Christ that inspires intense veneration among the dominantly Catholic Filipinos. It is the image of Jesus of Nazareth with dark complexion, carrying the cross on the way to his crucifixion. Every year on January 9, the image is brought out for the commemoration of its transfer or traslación or arrival at Quiapo Church. Held in Quiapo, a densely populated district of Manila, the capital of the Philippines, the annual Traslación procession has caught the attention of and fascinated the whole nation as well as the world for its fervent devotion and millions of participants. Well, translation in Spanish simply means to transfer. So, it's an important event that takes place. One image is transferred to another place, or one image is brought in procession around the district and brought back to the church. The idea is to have people participate in a procession because it's an act of piety. It also is dramatizes their belief. So this basically the translation is that it creates an occasion for pageantry and celebration. Ang Quiapo, the history of Quiapo, no, from the beginning or up to now naman, this is Saint John the Baptist Parish. So panahon pa ng Kastila, parokya na ito. And then until 1600, according to some history books, 1600, when the image of the Black Nazarene arrived here in Manila. And it was assigned in one of the parish near Luneta, which is yung Bagong Bayan. Mayroong parokya doon, named also after Saint John the Baptist, and handled by Recoletos. And then when the time came na aalis na sila, ipinaubaya yung imahin, yung pangangalaga sa imahin dito sa Quiapo. Dito sa pangangalaga ng mga sinaunang pare dito sa Quiapo. So siguro after 100 years pa, kasi according to history books din, ay 1700 nang i-transfer yung image dito sa Quiapo, sa St. John the Baptist Parish. And then doon na nagsimula yung pagve-venerate ng mga tao doon sa image of the Black Nazarene. And then doon na rin nagsimula na maging bahagi na ng pananampalataya ng napakaraming Pilipino, specifically lalaki. So yun yung na-attract ng image ng Black Nazarene, yung mga kalalakihan dito sa lugar na ito. Kaya po nagkaroon tayo ng translasyon, which is yung pagta-transfer ng image from the original house in Luneta going to Quiapo Church. Since yung image natin, yung original image ay siguro more than 500 years na. Siguro, kasi mula sa ibang bansa, dinala dito ng mga Recoletos, tapos after 100 years, binigay sa Quiapo, and then we celebrated 400 years plus ng kapistahan ng translasyon. So, since ito ay kahoy, medyo marupok na at kailangan ingatan. So, yung mga naunang pamunuan dito sa Quiapo, they decided na hatiin yung original image. So, the original image is the one venerated, yung sa altar. Yun yung original head. And even original yung mga paa niya. And then the original body, yan yung ipinuposisyon during translasyon. Yun yung nandun naman sa baba, which is pinapalikan naman sa mga tao. So nilalabas lang yun kapag Good Friday and yung translasyon mismo. So, para just to protect yung original image. Pero meron tayong tinatawag na pilgrim image. Ito yung mga
replica ng Nazareno. Pag yung traslasyon kasi na dinadala sa Luneta, kasi yun naman talaga yung original place. Dati, palibot lang ito ng Quiapo. No? Pero nung i-celebrate nila yung 400 years ng pagkaka-transfer, no, ng image, kaya naisipan nilang dalhin ito dun sa Luneta mismo, sa grandstand. Hanggang after nun, taon-taon, yun yung ginagawa. Hindi pa na perfect yung mga oras kasi marami sa deboto ay talagang masidi yung pangangailangan nilang makahawak sa Nazareno. Kaya nagkaroon ng medyo kaguluhan pa. Hanggang sa ngayon, ang procession ay ginaganap kinaumagahan na. Magtitipon-tipon muna ang mga deboto sa Luneta ng January 8. Magkakaroon ng mga pagdiriwang doon o programa. Alas 12 ng gabi, nagkakaroon ng misa. And then may program ulit. So, bago sumikat ang araw, doon lalakad ang prosesyon. So, mula Luneta, pabalik sa buong, kumbaga, Quiapo. No, magsisimula sa Luneta, dadaan ng City Hall, dadaan ng Santa Cruz, dadaan ng San Sebastian, then pabalik dito sa Plaza Miranda. Ganun kalawak, kalaki yung rota. Kung tutusin, ikli lang. Kaya lang, sa dami ng deboto na nakaharang sa daan, na minsan sinasalubong, kaya nagtatagal at umaabot ng 21 hours bago makabalik dito sa simbahan. Ganun katagal. What is andas? There are two kinds of floats in the Philippines, no? Processional floats. One is you carry it on the shoulders. That's andas. That's common in Spanish-influenced countries. The other one is more Pinoy, Filipino, carroza. It's a carriage on wheels, so it's easier. That's more common in the Philippines. I think this one is andas. So it's pulled along. Bahagi ng kultura ng mga deboto ay kaya tinatawag silang hindi lang deboto kundi mamamasan. Kasi from the beginning, pinapasan talaga nila yung imahe ng Nazareno for a procession around the Quiapo Church o yung parish ng Quiapo. Kaya tinatawag silang mamamasan. Hanggang sa ngayon, nag-evolve. Marami ng mga groups of devotees from different areas na they do also pasanan. Pero originally, yung pasanan ay dito nagsimula sa Quiapo. So they carry on their shoulders, no, yung mga kalalakihan para i-procession yung Nazareno. So one yun, no? Isa yun sa naging bahagi, no, ng ginagawa sa pagpaparangal sa imahe ng Quiapo. And then siguro isa din na matingkad ay when they do no procession, kailangan silang nakapaa. Yan. So isa din yan. Kay umulan, kay umaraw, dapat nakapaa sila. So kaya nilang tiisin yung init at ulan na nakapaa para lamang sa pagsasakripisyo na ginagawa nila. Minsan sakripisyo, minsan naman bunga ng matinding panalangin, matinding paghingi sa Diyos ng kanilang kailangan, kaya nila ginagawa yon. Hanggang sa medyo hindi na makontrol yung mga deboto na hindi nakakayanin na pasanin, kaya nilagay siya sa isang karosa. And then sa karosa, para mahila siya, since mabigat siya, nagkaroon ng lubid na siyang umihila. At siyang parang nag-evolve din na hindi lang yung ang tawag kasi nila ay yung pingga, yung malaking kahoy. So hindi na lang yun yung pinapasan nila, kundi ang gusto nilang mahawakan ay yung lubid na nakatali doon sa pingga na siyang humihila sa karosa. Kaya yun yung napakahalaga sa mga deboto, makahawak, makapasok doon sa lubid. Ayan. And then, yung dito sa Quiapo, of course, yung makalakad ka ng paluhod mula sa pinto hanggang sa harapan ng altar and makapag-venerate ka o para bang makataas ang kamay mo dun sa Nazareno, para bang you accomplish something na ito yung sakripisyo
ginawa mo. Ayun yung mga part, no, ng ginagawa natin. Yung pabihis ay naging bahagi ng tradisyon na sa tuwing magkakaroon ng malaking kapistahan sa pangalan ng Poong Jesus Nazareno, ay nagkakaroon muna ng binibihisan yung imahe ng Nazareno, yung nasa altar, nasa harapan. So, naging bahagi na rin yun ng tradisyon ng debosyon sa Nazareno. Dahil marami ng replika, so naisipan ng mga nauna pang pari dito na magtalaga ng isang araw para sa mga replika ng Nazareno. Kaya lahat ng imahe nila dadalhin dito. Regular date yun ay January 7. Yun ay pagbabasbas ng lahat ng mga imahe o images ng Nazareno, mapamaliit, mapamalaki. Activities and ceremonies have developed over the years as preludes to the Traslacion procession, including the pabihis, or changing of the dress, a Thanksgiving Mass, the 9-day novena, and the blessing of Black Nazarene replicas, where devotees would bring their own images or replicas to be blessed and participate in the procession. Before the Traslacion, the main Black Nazarene image of Quiapo Church is transferred to Rizal Park, where devotees hold a vigil. At the crack of dawn, the Traslacion procession begins. As the procession winds its way through the streets, it passes by the San Sebastian Church of the Recoletos, where the image of Our Lady of Mount Carmel is brought out to meet the Black Nazarene in a dramatic ceremony called Pagdungaw, which literally means to view. Ang inaano diyan, ang inaano talaga diyan ng tao, yung lubid, diba? So, yun yung parang yun yung nagiging giya ng prosesyon. So, doon natin paano nila naipapaning maililiko at paano nila mahahatak. So, pinasag-isag rin parang nilang yung ibang deboto, parang inaano nila po sa kanila, yung krus na pasan-pasan nila. Then yung mga pingga, nandun naman yung mga, kumbaga yung talagang nakikita mo, nandiyan yung mga talagang tunay na, para sa akin na, nandiyan yung mga deboto talaga. Kasi nandiyan yung mga, kung mapapansin mo, nandiyan yung talagang yung mga natatapakan. Sila yung nagiging ladder nung umaakyat sa andas. Kasi yung sagisag sa tawel, kasi ito yung parang, yun yung sagisag na parang habang dumadaan yung isang hari, nagpupugay ka sa kanya. Kaya ginagamit doon yung white towel eh. Pag nasa Plaza Miranda ka, habang dumadating yung andas, yung mahal na Poong Jesus Nazareno, kikilabutan ka kasi biglang mamumuti yung buong paligid. So yun yung talaga, parang pagpupugay mo na sa sarili mo na eto na po ang hari. Kumbaga nandito kami, parang we praise you. Ganun, parang ganun. So kaya may kita pag pinataas yung tela puti, habang dumadaan yung Nazareno, parang pagpupugay. Kung mapapansin nyo, ang deboto talaga ng Nazareno, karamihan, although ngayon na lang, no? Lately na lang na-evolve pa, pero talagang mga kalalakihan yung tinawag ng Nazareno. Na kalalakihan na minsan, ang tingin ng lipunan, mga lasenggo, mga maton, mga tambay, no? Yun yung tinawag eh. Hindi ko alam kung anong dahilan ng Diyos, pero sila yung tinawag eh. Sila yung una, no, na para pangunahan ito. Then, nagpasa-pasa na yung mga naunang grupo, no, na dati ang tawag nila dyan ay may binuong grupo dito para mangalaga sa imahen. Ang tawag nila ay Cofradia. No, samahan ito ng mga kalalakihan na mangangalaga sa imahen ng Nazareno at magpapalaganap ng debosyon sa Nazareno. Hanggang sa katagalan, ito na yung sa present time natin,
ito na yung mga tinatawag na Hijos del Nazareno. Sila naman tong nangangalaga na ngayon sa prosesyon at maging sa imahen. Sila din yung nagdadala ng imahe ng Nazareno sa iba't ibang lugar. Siyempre, yung official image ng Quiapo. Diyan mo rin nakikita tuwing piyesta, sa kamahal na araw, yung mga siga dyan sa palengke ng Quiapo, may sigat, nagdadasal. Kasi nga, yun yung panahon nila na parang humingi ng kapatawaran. First of all, men. Well, I think you get men of different ages. I think there are men who still want to join, but they're already old. But I see a lot of young men in middle age, from youth to middle age. And I think also one reason for the attraction is because they go in groups, they go in barkada. The men come in groups, each with a banner, and they call it estandarte. They come in groups. And I think part of the attraction is you're coming with your friends and you show off to each other that you're manly. I think it's part of it. Now, do women join? Now, women are joining within the past 15 years, which was impossible before. But now, kasi women feel more liberated, so they join in denims and t-shirt. They join to compete with the men. It's a sign of feminist liberation. Yung iba, bumabalik kasi bahagi na ng panata nila. Bahagi na yon ng pagpapasalamat nila sa kahilingang ipinagkaloob sa kanila noon. Halimbawa, na dati silang may sakit, o kaya naman, mas marami yung panalangin nila, halimbawa sa anak nila, sa mahal nila sa buhay, na parang hopeless case na. Pero nung pumunta sila sa Quiapo, doon nagkaroon ng pagbabago. Biglang nawala yung sakit, biglang gumaling. And then yun yung sinabi nila na taon-taon o kaya tuwing Biyernes, pupunta sila dito sa Quiapo. Buhay na nila yung pumunta dito sa Quiapo. Kahit taga saan yan, kahit malayong lugar. Talagang pinagsusumikapan nila kasi panata na nila na makapagpasalamat. Yung iba naman ay talagang bahagi na rin ng pagdidibosyon nila o kaya yung pag meron silang kahilingan talaga na hinihingi sa Diyos, na nagsusumikap sila makapunta pag Biyernes. Marami dito ngayon, yung mga nag-board exam, mga nag-a-apply ng trabaho, yun yung kanilang idinudulog dito. Yung iba talagang ibigay mo lang, Lord, no? Lagi na akong babalik sa'yo. Parang ganun yung kanilang binibitawang salita. Naging deboto ako since elementary, grade 6. Parang napasama lang ako sa mga barkada ko. Hinikayat lang nila ako. So, totally, sumama na ako. Tuwing kada pesta, mahal na araw, talagang inano ko na talaga siya. Para yung panata ko sa kanya, nihiling ko na yung malakas na pangangatawan namin, hindi kami magkakasakit. Tapos sa ibang mga many others, yung binabantay ako may sakit. Parang inano ko talaga siya. Pinag-pray ko siya na gumaling siya. Yun, totally naman, wala namang medyo mahal naman yung hindi na siya katulad ng dati na medyo may lakas na yung katawan niya. Nakakaano na siya. Sa akin, mahalaga talaga eh. Kasi, ano na ito eh. Kumbaga, hanggang sa mamatay na ako, nandito na ako eh. Hindi ko nabibitawan ito eh. Yun ang pinangako sa kanya eh. Papasa ko pa sa may ibang magkakaanak ako. Oh. Pero yung pagiging deboto, bata pa ako. Kasi tiga Quiapo nga ako. So talagang practice na namin ito talagang pagtingin pesta o kahit Biyernes, dito kami sa Quiapo, nagsisimba na rin. Yung nakuha ko to sa father ko,
tatay ko talaga yung mamamasan o yung mo. So nakikita ko siya dati na umuwi sa bahay, medyo madumi yung damit. Yung pala, pumapasa na siya. So hanggang sa na-curious ako, tinatanong ko sa kanya, ano ba yung tayo sa kapag ganun? Hanggang sa tinuruan niya ako. Hanggang sa natutunan ko na yung pagiging, paano yung pumapasan, paano yung ginagawa sa andas pagdating ng piyesta. Ganun. Yung marami rin kasing milagro talaga. Kung sa yung miracles sa Nazareno, minsan binubulalas mo pa lang sa bibig mo. Nagkakatotoo na. Minsan nasa back of your mind mo pa lang. Minsan nagugulat ka, nandyan na. Taon-taon kasi, base sa karanasan ko, sa loob ng 3 taon, ngayon pang-4 ko itong translasyon, taon-taon talaga tumataas. Hindi bumababa eh. Kahit na sabihin natin may mga panganib na sinasabi, hindi talaga napipigilan yung mga deboto na dumagsa eh. Weekends o weekday matapat, ganun pa rin eh. Kasi hindi na namumove yung kapistahan. Basta January 9, January 9. Kahit Sunday pa ito, kaya Monday o ordinary days, January 9 is January 9. So ito yung napakahalagang araw para sa mga deboto. Oh yeah. My mother tells me that before the war, all this competition was hardly there. I mean, there was. But he said it's not like what it became in the 50s, 60s, 70s. Now it's really disorderly, my mother was saying. Because she's from Quiapo eh. Before it was more orderly, before the war. And also, it was a formal occasion for the parties for the families living in Quiapo eh. People were dressed in formal clothes watching the procession. Kasi I think what has happened is this. Manila became very proletarian after World War II. Massive migration to the city because that's where the factories were opening up. But you see, I don't think everybody had equal chances in Manila, You may get a job, but how much does it pay? And will it give you housing? So I think it's part of this insecurity also. That's why it expanded. It attracted a lot of men who wanted to pray for relief from their sufferings. And it has grown ever since, because 50s and 60s, that was already big, but still relatively orderly compared to today. Today, wow, it has grown large. Kusa na lang siya nag-evolve. Walang sinabi ang simbahan, pero kusa na lang lumabas yun. Siyempre, parang expression of faith ng mga deboto. Na para bang, hindi yung paghawak, kundi yung faith nila, na mahawakan ko lang yung lubid, para bang yung panalangin nila will be granted. O kaya basta may kahilingan sila na yun yung nagtutulak sa kanila na makagawa. Hanggang sa, naintindihan na ng simbahan yung ganitong expression of faith ng mga deboto. Kasi, parang matingkad itong gawain ito para sa Nazareno lang. Wala akong alam na ibang pagdiriwang na religious practices na ganito yung expression nila. Parang matingkad ito para sa Nazareno. Now, what makes this different is the physicality. Now, let me explain that. I have to nuance it because throughout the Philippines, physicality is a very important part of processions. Because Filipinos are very physical in their display of faith, especially the men. Many men are not happy with just praying, in silence. They have to show their faith through a masculine way, through, in this way, competition, struggle with other men. So now physicality is also shown in other processions throughout the country, like Peña Francia, a good example. The image is transferred from church to church on top of a boat, and men struggle to touch it.
Why the touching? Because the belief is, okay, the image represents Christ. So if you touch the image, you get some of the blessing, some of the power of the image, which you can give to others. So that's why they wipe it with the handkerchief like that. And then you pass it on to others. So they can bring it to their home and use it for curing purposes. It's very indigenous. It's both, it has Catholic roots, but it's also very indigenous. Pilipino yung pinapasan. Kasi yon ay bahagi ng kultura natin na bayanihan. Diba, binubuhat yung bahay para i-transfer. Doon din marahil na nagsimula yon, yung pagbubuhat, pinapasan. Parang bayanihan ito ng mga deboto na pagtutulong-tulungan natin na madala ang Nazareno sa mga tao at muling maibalik ito. Yan. Then, yung iba na-adapt na natin sa mga Kastila, yung pagluhod, pagwagayway ng panyo, yung siguro bahagi natin yung kasi ang Filipino very touchy, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng pahalik. Hinahalikan natin yung imahin. Ano mang imahin? Dito, hinahalikan ng deboto ang imahin ng Nazareno. Ayan. Parang binubulong kung ano yung pangangailangan o kahilingan nila. Now, in the Philippines, I think there's another thing to remember. In a sense, the image of Christ is treated like an anting-anting, like an amulet. In the Philippines, you cannot get the full strength of the amulet unless you pass through trials. So the trial is for the men to show that they're able to withstand all the pulling and pushing. Only then can you get the full power of the image. You cannot just get it on easy terms. So it's the same principle. You get the full strength of an amulet only if you exert power. I think that's the underlying belief in Quiapo. Pag tinitingnan ang Nazareno, kasi nga marami na-attract, no, sa imahin pa lang. Pero ito yung simbolo kasi na nagsasabi sa atin na anumang pagsubok, kakayanin. Kaya ang imahe ng Nazareno, ito ay simbolo ng pag-asa. Pagbangon kasi yun eh. Then, pangalawa ay, ito yung imahe ng pagmamahal ng Diyos. Na pag tinitingnan mo yon, ay, mararamdaman mo, kaya pasan ni Kristo yung krus at kaya niya gustong bumangon kasi mahal niya. Mahal ka niya. Mahal niya tayo. At yun yung sa kalooban ng isang tao, yun yung na humihila sa kanya na lumapit ka lang sa Nazareno. Hindi ka mawawala ng pag-asa at lalong mararamdaman mo yung pagmamahal ng Diyos. After a long day, the Black Nazarene is brought back to Quiapo Church.